Nagtapos ang ating video kung saan gumawa ang master ni Damho ng bagong martial arts na bukod tanging si Damho lang ang makagamit nito. Makikita naman dito ang lugar na may malaking bato, habang nagsalita dito si Damho, tutulungan niya daw ang kanyang master. Umayaw naman dito ang kanyang master, manatili lang daw ito sa kanyang tinatayuan. Mula ngayon daw ay dapat tayong lumayo sa paningin ng mga tao. Kabilang sa mga sikat na nakalimutang martial arts, mayroong daw isang martial technique na kilala bilang Hayol Cheongak, ang martial arts na nilikha ng Iron Black Demon, si Ugyangpai na naglakbay sa Gangho 20 taon na ang nakakaraan. Siya ay nagyabang ng karumaldumal na kapangyarihan na may mga alingawngaw na ang langit ay nagiging pula mula sa isang sipa niya. Hindi man lang ito nag-abalang itago ang kanyang love affairs, nagdulot daw ito ng mga problema, at ng aabuso habang nakikipagtalik. Sa huli, si Ugyangpai ang naging numero 1 kaaway ni Gangho. Noong panahong iyon, nagsanib puwersa ang daan-daang dalubhasang martial artist para labanan ang paghuli kay Ugyangpai. Gayunpaman, ito ay natalo niya lahat ng impyerno pagkatapos bigla itong nawala. Pagkatapos noon, nawala siya sa lipunan at hindi na muling nagpakita. Sa huli, siya ay naging isang alamat, na nakalimutan ng karamihan ng mga tao. Ang mga tao sa pamamagitan ng siya ay nagretiro dahil nakaramdam siya ng inis sa enkwentro, ngunit iba ang katotohanan. Sa halip na iwasan ang mga tao ng Gangho, umalis siya dahil ang pinakadakilang hari ng espada ng Gosu Mount Hua na si Sang Cheonje ay pumasok. Ang lalaking iyon na tulad ni Ugyangpai ay isa sa 10 nakatagong makalangit na Panginoon ng mundo, at nakipagtalo sa kanya tungkol sa kung sino ang mas magaling sa mga espada. Sang Cheonje at si Ugyangpai ay nag-away sa isa't isa sa buong araw at gabi. Ito ay isang labanan na nagpang-inag sa mundo. Sa huli ay nanalo si Sang Cheonje sa laban sa kalahating segundo. Kung hindi ginamit ni Ugyangpai ang eternal energy niya para takasan ang ibang martial artists noon, kahit na si Sang Choha ay hindi siya kayang talunin. Ganyan kalakas ang kapangyarihan ng Ugyangpai. Nais ni Sang Cheonje na sirain ang Yale Cheongak. Gayunpaman, nang tingnan niya ang nilalaman ng libro, wala siyang pagpipilian kundi magbago ng isip. Ito ay naging maling paggamit dahil ito ay nasa kamay ng isang tulad ni Ugyangpai. Ngunit ang pagsulat ng martial arts sa Hayol Cheongak ay kahanga-hanga. Noong panahong iyon, dahil wala itong pagpipilian kundi itago ang libro sa publiko, ibinigay niya ito sa mga iskolar para sa pag-iingat. Iyon ay kung paano napunta ang Hayol Cheongak sa mga kamay ng mga iskolar, na humahantong sa atin hanggang sa kasalukuyan. Hindi namin kailangan ng makikinang na footwork ng Hayol Cheongak. Kailangan lang natin ng matibay na binti para kumilos bilang isang haligi. Kung natutunan mo ang Hayol Cheongak at mag-eksperimento dito, makakagawa ka ng perpektong paraan ng mga hakbang sa pananakit. Wika naman ni Damho sa kanyang master. Ano nga daw ang kailangan niyang gawin? Tinuro naman nito ang malaking bato, iyon daw ang takdang aralin nito, simula ngayon. Dapat daw nitong matumbok ang marka sa Buder sa isang hakbang lamang. Wika naman ni Damho habang ito ay nagtaka. 20 talampakan daw ang layo ng boulder. Napakalaking distansya raw para makatawid kahit nga daw ang isang martial artist ay hindi kaya ito sa isang talon. Sagot naman ng kanyang master, kailangan daw nitong gamitin ang mga paa nito para tumalon, hindi daw dapat umalis sa linyang ito. Alam daw niyang imposibleng maabot ng kanilang mga katawan ito. Ngunit kailangan daw nitong gawin. Mayroon daw si Damho ng baldado na binti, ngunit kung ligtas niya daw itong makumplito ang pagsasanay ay magkakaroon ito ng perpektong balanse ang kanyang katawan. Magsimula na daw ito si Damho. Makikita naman dito na tumalon ng abot makakaya si Damho ngunit hindi ito nakalagpas sa boulder habang hirap ito. Wika ng kanyang master, patunay daw itong nakasandal sa kaliwa ng katawan nito. Magsimula daw ito ulit. Tumalon na naman dito si Damho ngunit ganun pa rin ang nangyari. Galit namang sinuntok niya dito ang lupa, masyadong malaking araw ang distansya sa boulder. Magagawa nga ba daw niya ito? Wika naman ng kanyang master. Ang kailangan nga daw nitong gawin sa kasalukuyan ay ang paulit-ulit hanggang makaabot itong tumalon sa boulder, sabi naman dito ni Damho. Naiintindihan niya daw ito. Si Damho ay patuloy na tumalon patungo sa malaking bato ng paulit-ulit, araw-araw. Sa una, ang kanyang kamao ay masyadong malayo upang maabot ang malaking bato, at siya ay naliligaw mula sa linya na iginuhit sa lupa.
Ang pagpunta lamang sa tamang direksyon na tuloy-tuloy ay inabot ito ng 1 buwan upang magawa, ngunit pagkatapos nito, nagsimula siyang makakita ng mga pagpapabuti sa paglapit sa malaking bato. Ang totoong impyerno ay pinakawalan simula noon. Ang pagtama sa lupa sa sobrang lakas ng kanyang baldado na binti ay nagbigay sa kanya ng matinding sakit, parang pinaikot-ikot ang paa niya at naghihiwalay ang mga kalamnan niya. Ang paglukso ng 10 talampakan ay umabot sa kanya ng 1 buwan, sa kabilang 10 ay tumagal pa siya ng 2. At ngayon ay sa wakas ay natamaan ni Damho ang markang iginuhit sa boulder. Sa wakas ay nalampasan na niya ang unang hakbang. Wika naman ng ating bida dito. Ang pag-abot lang daw sa malaking bato ay hindi niya magagawa. Kailangan niya raw ng bilis at panloob na lakas para masira ang malaking bato na iyon. Sa ibang tala, ang grupo ng paghahatid ng Bukro ay naglalakbay pauwi pagkatapos makipagkalakalan sa kanluran. Ang Bukro Delivery Group ay nilikha ni Oh Sung-gyung, na natuto ng martial arts sa Wudang Sect 30 taon na ang nakararaan at mula noon ay nakakuha ng magandang reputasyon. Makikita naman dito ang grupo na pauwi na sa kanilang lungsod habang marami itong dalang mga kargamento. May nagsalita naman dito isa sa kanila. Ang gateway nga daw papuntang Junguan ay hindi malayo sa Gamsokseong Okman. Kung magsisikap nga daw sila ay maaabot nito ang Gamsokseong sa loob ng 10 araw. Inutusan naman dito ang nagdala ng kargamento na bilasan raw nito. May nagsalita naman dito, hindi na nga raw malayo ang Tagsibol. Namumukadkad na daw ang mga bulaklak sa Junguan. Sagot naman ng isa, mukhang namimiss na daw ang asawa nito. Wika naman ng isa, kung ikaw daw ba ako, hindi ba? Dagdag niya dito, 11 buwan na daw ang nakalipas simula nang umalis siya sa kanyang bahay. Para daw siyang mamamatay kung hindi niya ito may akap ulit. Ang nagsalita pala dito ay si Hyangnim, wika naman dito ng isa, babatiin niya daw ito ng maaga. Pagbalik niya daw sa palasyo ng Hobak, hindi ba daw ito magiging gobernador ng palasyo ng Ropyo? Ano pa ba daw ang kailangan nitong ipagselos? Bigla naman ditong sumigaw si Hyangnim na may panganib nga daw. Ito daw ay ambush. Humanda nga daw ang lahat at maging alerto. Makikita naman dito na natama ng sibat ang dibdib ng kanyang kahalubilo kanina. Sumigaw naman dito si Hyangnim, ihanda nga daw ng lahat ang kanilang sarili. Pinakita naman dito ang nagdamihang mga kalaban. Wika dito ni Hyangnim, ang mga ito nga raw ba ay ang kanilang mga kalaban. Protektahan nga daw ang mga kalakal. Napatanong naman dito ang kanilang kapitan, sino nga daw ang nagpadala nito? Sagot naman ni Hyangnim, hindi daw nila alam kung sino ang mga ito, ngunit napakahusay daw nitong lumaban. Sumigaw naman ang kanilang kapitan, siya nga daw si Sung-gyung, isang inner disciple ng Mag-ang at leader ng Bukro Delivery Group. Sino nga daw ang mga ito para umatake sa Bukro Delivery Group ng ganito? Sumagot naman dito ang tumatayong leader ng kaaway, ipinagmamalaki nga daw nito ang pagiging bahagi ng sekta ng Mag-ang. Wika naman dito ng kanilang kapitan, sino daw ang mga ito upang tretuhin na parang basura ang sekta ng Mag-ang. Kakayanin daw niya ang anumang insulto sa kanya, ngunit hindi nito kukonsintihin ang sinumang mang-insulto sa sekta ng Mag-ang. Sumagot naman dito ang leader ng kaaway, napakalaki nga raw ng pride nito sa sekta ng Mag-ang. Nakakatuwa nga daw. Tumalon naman ito bigla habang napasabi, ang dakilang nga raw ang sekta nitong Mag-ang, nagtago daw ang mga ito pagkatapos nila itong harapin. Nagsalita naman dito ang kapitan ng delivery group, ano nga daw ang pinagsasabi nito? Sumagot naman dito ang leader ng kaaway, 20 taon na daw ang nakalipas mula nang maniwala ang mundo na sila ay Nalipol. Ang tanda ng demonyo na nalaman ng buong mundo. Hindi pa rin ba daw nito maintindihan kung sino sila? Pinakita naman dito ang larawan ng kanyang braso, ito nga daw ang pattern na parang sumasabog na mga paputok. Wika naman ng kapitan, isang paputok na hugis bulaklak. Isa ba daw itong demonic practitioner? Sumagot naman ang leader ng kaaway, naiintindihan na ba daw nila ngayon? Bakit daw niya nasabi na ang sekta ng Mag-ang ay natatakot sa kanila? Wika naman ng kapitan, ito daw ba ay tunay na isang demonic practitioner? Sumagot naman ang isa, hindi ba daw ito naniniwala sa kanya? Kung hindi daw, kailangan niya lang daw itong patunayan sa pamamagitan ng pagtalo sa kanyang sarili na walang kabuluhan.
Naghanda naman dito ang demonic sect sa laban, tamang ipakita nga daw sa kanila kung ano sila. Sumigaw naman dito ang kanilang kapitan, humanda nga daw ang lahat. Sila nga daw ang mga bastard na naging dagat ng dugo 20 taon na ang nakakaraan. Pipigilan daw nila ang mga ito ngayon, makikita naman dito naghanda na sila para umatake. Tinawag naman dito ng kapitan si Mok Guaeng. Siya na daw ang bahala sa mga bagay na ito, kaya siguraduhin daw nitong mabuhay. Sumigaw naman dito si Mok Guaeng ano nga daw ang pinagsasabi ng kanilang kapitan. Tutulungan niya daw ito hanggang dulo. Galit naman nagsalita ang kanilang kapitan, kung totoo daw itong bahagi ng sekta ng demonyo, mamamatay daw sila lahat. Kailangan daw ng isang tao na mabuhay at sabihin ito sa Junguan ang tungkol sa balita. Sa lahat daw ay ang tanging may pagkakataong mabuhay muli ay siya mismo. Ito lang daw ang kanyang kahilingan. Napaiyak naman dito si Mok Guaeng habang napatingin sa lahat ng kanyang kasamahan na lumaban hanggang kamatayan. Sa araw na iyon, nawala sa mundo ang Bukro Delivery Group at ang impluensya nito. Lumipat naman ang eksena kay Damho. Makikita dito ang malaking boulder. Wika sa ating bida, ang makapangyarihang kalaban na dapat daw niyang talunin. Ngayon daw ay sisirain niya ang malaking batong ito, at ipanganak ang isang bagong tao. Makita dito ang ating bida na naghanda ng atake upang mabasag nito ang malaking boulder. Wika niya dito, tulad daw ng isang battering ram, kailangan niyang maglakbay sa isang tuwid na linya patungo sa hangganan. Isara ang puwang sa isang iglap. Napasabi dito ang ating bida na sa wakas nga daw ay nagawa na niyang matamaan ito at bumaon ang kanyang kamao dito. Makita dito na nabutas ang malaking boulder sa lakas ng kamao sa ating bida. Nagsalita naman dito ang kanyang master, ang kanyang pagsusumikap daw at luha sa nakaraang taon ay hindi nawalan ng kabuluhan. Marami raw itong pinaghirapan sa panahong ito. Alam daw ng kanyang master kung gaano kalaki nitong pagsusumikap kaysa sa iba. Gayunpaman, naabot na raw nito ang level kung nasaan ang iba ngayon, huwag daw nitong hayaang pumasok sa kanyang ulo. Sagot naman sa ating bida, naiintindihan daw niya ito. Kahit ganito lang daw sapat na sa kanya. Hinding-hindi na daw siya papayag na tatapakan sa pangalawang pagkakataon. Napasabi naman sa sarili ang kanyang master, ang paninindigan daw ni Damho ay lumalakas lamang sa paglipas ng panahon. Nadama daw niya na maaaring ginagawa niyang halimaw si Damho. Sabi daw ng kanyang senior na hindi niya ito turuan ng anumang Mount Hua martial arts. Gayunpaman daw, ang tamang martial art para kay Damho ay hindi isang bagay na natagpuan sa Mount Hua. Sa makatuwid daw, hindi ito sumalungat sa mga salita ng kanyang senior. Kaya daw walang siyang dapat pagsisihan. Si Damho nga daw ang kanyang nag-iisang disciple. At ginawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang disciple. Sa nakalipas daw na taon, walang tao ang umakyat sa bundok na ito. Malinaw na walang sinuman sa matanda ang gumawa, kundi maging ang mga first-rate na disciple. Si Damho daw ay hindi isang batang walang halaga na kailangang kaawaan. Tiyak daw siya dito na magiging kayamanan si Damho ng Mount Hua. Si Senior Hyun Gam daw ay nabalitaan niya na pumasok ito sa secluded training kasama ang kanyang bagong alagad na si Myung Gyung. Hindi tulad ng hindi niya nagtatanghal ng pagtatanghal para dito. Ngunit hindi siya umaasa na maaari nitong sanayin si Myung Gyung na maging isang haligi para sa Mount Hua. Sa susunod na araw, makikita dito ang ating bida na naglalako. Natutunan daw niya ang Persing Feast at ang As-Elang Steps pagkatapos ng oras na ito. Kung talagang gusto niya daw matupad ang nais niya sa simula, kailangan niyang maglagay ng higit na pagsisikap. Ang pag-aaral daw ng Haiwon Cheongak ay malayo pa sa hinaharap, at ang mga bagay daw na natutunan niya ay hindi pa ito sapat, hindi daw niya ito magagamit ang mga ito sa totoong laban. Malayo pa nga daw ang kanyang lalakbayin. Makita naman dito si Won Yul na tinawag ang ating bida habang ito ay nakatingin sa hinawakan nitong aklat. Mapagpakumbaba namang bumati dito si Won Yul sa kanyang senior brother. Sabi naman ng ating bida, bakit daw ito naparito? Sumagot naman dito si Won Yul, nag-utos daw ang Jiang Ngunan na tipunin ang lahat ng mga master. Ang Jiang Ngunan daw ay hindi nagpadala ng salita sa loob ng higit sa isang taon. Wika naman sa ating bida,
Sinasabi ba daw niya dito sa kanya na gusto nitong pumunta ang kanyang master ngayon? Napasabi naman dito si Won Yul sa kanyang sarili, nakatitig nga lang daw siya sa mga mata ng ating bida ngunit para daw siyang nanginginig. Tumalikod naman dito ang ating bida habang si Won Yul ay tinawag ang kanyang senior sabay sabi ang Jang Moonan na daw, hindi naman ito nakatuloy sa kanyang salita. Tinitigan ito ng ating bida ng nakakatakot sabay sabi, maghintay nga daw ito. Napamura naman dito si Won Yul nakakatakot nga daw ang titig nito habang ito ay nakalinggan sa kanya. Siya nga daw ay isang second-rate disciple, ngunit mayroon nga daw siyang mapagmalaki bilang martial artist, kaya bakit daw siya nagiging maamos sa harap ng kanyang senior? Ngunit nakakapagtaka nga raw, di ba raw halos habang buhay na itong koma? Nagsalita naman dito sa loob ng kanyang kubo ang master ni Dam Hu. Sino nga daw ang tao sa labas? Sumagot naman ito, ang pangalan nga daw niya ay Won-il, isang second-rate na disciple. Binati naman dito ni Won Yul si Master Hyun So. Wika dito ni Master Hyun So, bakit daw ito napapunta dito? Sagot naman ni Won Yul, inutusan daw siya ng Jang Moonan na dalhin si Master Hyun So sa kanya. Napasabi naman dito si Master Hyun So na ginawa ba daw ito ng Jang Moonan? Sa anong dahilan daw na kailangan siya ng Jang Moonan? Wika naman ni Won Yul, kahit siya daw ay hindi niya alam ang dahilan. Ang alam lang daw niya ay kailangan niya si Master Hyun So na dalhin sa kanya. Sagot naman ni Master Hyun So, dahil daw ay bahagi siya ng Mount Hua, hindi daw niya maaaring baliwalain ang patawag na ito. Wika naman ni Dam Hu, sasamahan daw niya ang kanyang master. 5 taon na daw ang nakakalipas simula niya itong makitang muli itong tanawin, ngunit ang Oh Hyunbong ay hindi nagbabago. Ang mundo daw ay hindi nagbabago kahit kaunti, habang ang kanyang puso ay nagbago ng husto. Sinabihan naman ng kanyang master si Dam Hu, pupunta daw siya sa Chuyin Palace. Maghintay lang daw ito sandali, naiintindihan naman ito ng ating bida. Makikita naman dito si Mukhyang at Ongyung at kanyang mga kasamahan. Napansin naman dito ang pagdating ng mga disciple ang ating bida. Napasabi naman dito isa sa disciple, balita daw niya hindi na ito makakalakad ulit. Tinawag naman dito ni Mukhyang si Dam Hu, bakit nga daw napapunta ito rito? Sumagot naman ang ating bida, matagal na raw hindi sila nagkita sa kanyang senior. Napaisip naman dito si Mukhyang, hindi raw niya ito nabibisita sa nakalipas na taon, ito daw ay medyo nakakahiya. Tinanong niya dito si Dam Hu kung ayos na ba daw ang katawan nito. Wika naman ng ating bida, mas lalo daw siyang napabuti. Ito nga daw ay dahil sa kanya kaya nagpasalamat siya dito. Bigla naman may nagsalita dito sa ating bida. Ipinapalagay niya daw na isang disciple ng Mount Hua ang ating bida. Lumingon naman dito si Dam Hu habang nagtaka ito kung sino ang nagsalita. Nagpakilala naman agad ito, siya daw si Yun Soha disciple ng Modang sect. Siya daw ay bumibisita sa Mount Hua kasama ang kanyang master. Nagtanong ulit ito sa ating bida kung disciple ba raw ito ng Mount Hua. Sumagot naman dito si Mukhyang, ito daw ay first-rate na disciple ng Mount Hua. Napaisip naman dito si Yun Soha, kung gayon daw bakit hindi niya maramdaman ang kinito na nilikha ng Mount Hua martial arts. Wika naman dito ni Mukhyang, panauhin daw sila mula sa sekta ng Modang. Nagtatanong naman ang ating bida, sa anong dahilan daw sila nandito? Sagot naman ni Mukhyang, hindi daw rin niya alam, bigla lang daw silang lumapit. Napasabi naman dito si Yun Soho. Parang gusto daw nitong ibigay niya ang sagot sa tanong na iyon, ngunit ito daw ay hindi isang bagay na pinapayagan niyang sabihin sa kanila. Lumipat naman ang eksena sa Chuyin Palace. Nagsalita naman dito ang master ni Dam Hu, pinatawag nga ba daw siya nito ng kanyang senior. Pinapasok naman dito si Master Hyun So. Wika ni Hyun So, ano nga ba daw ang okasyon? Sagot naman sa kanyang senior, ang lalaking nasa harap niya daw ay si Changgeo, isang genin mula sa sekta ng Modang. Napabigkas naman dito si Hyun So ng Modang sect, habang agad na itong nagpakilala. Siya nga daw si Hyun So ng Mount Hua, wika naman ni Changgeo, ikinagagalak niya daw itong makilala. Siya daw si Chien Heo ng sekta ng Modang. Dahil daw si Hyun So ang junior ng Jang Moonan,
Ang kapangyarihang taglay daw nito ay hindi dapat kapani-paniwala. Wika naman dito ni Hyun Soo, siya daw ay scholar daw as tulad daw niya ay hindi humahawak ng anumang kapangyarihan. Ano nga raw ang dahilan kung bakit bibisitahin nito ang Mount Hua? Sagot naman dito ni Chien Heo, humihingi daw siya ng paumanhin sa kanyang kabastusan. Dumating daw siya upang humingi ng tulong sa Mount Hua. Wika naman dito ni Hyun Soo, humihiling ba daw ito ng isang kapangyarihan mula sa Mount Hua? Sumagot naman dito si Chien Heo, tama nga daw iyon, kailangan daw nila ito ng lubos. Dagdag naman dito ni Hyun Soo, ano daw ang nangyari bakit ito humingi ng tulong? Nagsalita naman dito ang kanyang senior, nakahanap nga daw sila ng mga disipulo ng demonyong sekta. Kung totoo daw iyon, hindi ba daw nasa panganib silang lahat? Napaisip naman dito si Hyun Soo, ang sekta daw ng demonyo na nawala mahigit 20 taon na ang nakakaraan ay bumalik. 12 ng taon na daw ang nakalilipas, pinilit sila ng kanilang pangalan na madungisan ng dugo. Hindi daw mabilang na bilang ng mga tao ang namatay, at nilipol nito ang Moonpa. Nagtanong naman dito si Hyun Soo, totoo ba daw na sekta ng demonyo ang kanilang nakita? Wika naman dito ni Chien Heo, hindi daw nila maaaring ipahayag na ang sekta ng demonyo ay bumalik ngunit ang mayroon lang daw sila ay isang piraso ng papel na nagsasabing sila ay sumalakay. Nagtanong naman dito si Hyun Soo, iyan ba daw ang dahilan kung bakit sinasabi nito na dapat nilang suriin kung nakabalik na ba ito? Sagot naman dito ni Chien Heo, kailangan daw nila ang kanyang tulong. Ang lugar na ito daw ang pinakamalapit sa Pyogok na nasira na. Ang sekta daw ng Jeongnam nakakita na rin ng mga tao. Sila rin daw ay tutulong sa layuning ito. Wika naman dito ng Jangmunan, sila daw ay dumating upang ihatid ang kahilingan ng sektang Madang na magtipon ng mga disipolo. Wika naman dito ni Hyun Soo, ngunit bakit daw siya nito pinatawag dito sa kanyang senior? Sagot naman dito sa kanyang senior, dapat daw sumama ito sa kanila. Napatanong naman dito si Hyun Soo kung bakit daw. Sagot naman ng kanyang senior, ang kaalaman at alaala na taglay daw ni Hyun Soo ay hindi isang bagay na mayroon ng maraming tao. Kahit na daw makita nila ang ebidensyang iniwan ng iba, imposibleng malaman nila kung ito ba talaga ang gawain ng sekta ng demonyo o hindi. Kulang man ang iyong martial arts, hindi ba kapani-paniwala ang iyong pananaw? Nagagawa mo pa ring i-distinguish ang kanilang marka sa iba, di ba? Sumagot naman dito si Hyun Soo paano daw niya ito malilimutan. Nagawa na rin daw niyang suriin ang bangkay ng kanyang master Chien Gunga, pati na rin daw ang hindi mabilang na iba pang mga bangkay. Napasabi naman dito si Chien Heo, naniniwala nga raw siya dito sa kakayahan ng Mount Hua. Ito daw ang mga taong pinakamagiting na nakipaglaban sa sekta ng demonyo, sila nga daw ang higit na nakakaalam tungkol sa sekta ng demonyo. Nagtanong naman dito si Hyun Soo, mayroon daw siyang hiling at isang kondisyon. Nagtanong naman dito ang kanyang senior, ano nga daw ito? Sagot man dito ni Hyun Soo, dapat daw siyang pahintulutang dalhin ang kanyang disciple na kasama niya sa trip na ito.